Nakakatawa kasi 79 players out of the 127, 28 yata na nagpa-draft, no? 79 players ang official na na-draft. Ang tanong, makapaglaro kaya talaga sila sa NBA? At anong gagawin ng mga teams? 10 rookies sa isang team. Ano mangyayari? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. First of all, thank you to Sports Plus PH for sponsoring this video. Medyo napapaos na ako, no? Excited ako kasi ang daming mga players na na-draft. Of course, well, thank you. Na-draft din yung mga sikat na players. I think PBA needs yung mga sikat na players na yan para mas maraming hatak. Lalo na ngayon, mas marami silang kalaban na liga. And pag-usapan natin, 79. Biruin mo, parang ilang teams na rin yan. At meron pa pong team na 10. Yung Terra Firma yata, 10 total rookies. Anong gagawin nila yon? Kung 10, 12 yung nasa isang team, pagbalagay natin, 16, 18 para may mga practice players, ganun kadami ang players po. Kakabahan na ako kung ako ay player ng isang team. Ang SMB nga po, 7 po ang kinuha. Panghuli nilang kinuha pa si Kit Jimenez. But that's not our conversation. Our conversation is what really happens to these players that gets drafted. And nagtanong-tanong ako, and for a while, dati kasi lagi ako nagko-cover ng PBA. Ngayon I'm trying to get back, and nagtanong-tanong ako doon sa mga matatagal na nakakaalam. Sabi nila, sir, talagang ganun pa rin. Pag hindi porket drafted ka, makakapaglaro ka na o makakakuha ka ng kontrata. Parang masakit. Nakita ko yung mga nandoon kasi ako sa market. So nag-video ko, tinapat ko doon sa mga players habang nagiintay sila, ninenervyos. Para bang nasa trabaho ka na nagiintay ka kung ikaw ay makukuha o hindi. Yung job interview mo, yun yung yung draft combine, no? Yun yung parang tinitingnan nila kung pwede ka. Ayun, tapos pag na-draft ka, tanggap ka na sa trabaho. Dapat ganoon. No? Pero ang sabi nila hindi sir, usually first round lang yan, mayroong kontrata, baka yung second round, swerte pa. Mga 2, no? Ito, paano pa yan? 10, 7, 8, ganun po yung mga players. The good thing about this, ang ibig sabihin nito, and let me know kung agree ka sa akin, ibig sabihin nito, PBA pa rin ang numero 1 gustong puntahan ng mga players kasi ganun kadami gustong pumunta. At ang pagkakaalam natin, ang totoo, yung ibang mga players pa dito ay naglalaro na sa ibang liga. Simple lang naman ang sagot PBA is the number 1 league still in the Philippines. And the reason why, one of the reasons why players go there, same way they go to Japan, is because there's better opportunity and there's better money. But what if, malaki na rin ang ibigay na pera ng iba, ng ibang liga? At alam na, babalita ko nga, meron ng malalaki rin ang kita sa ibang liga Depende kung gaano ka kagaling. That's one question. But again, that's beside the point. But I see that there's an opportunity for PBA here to grow because of the influx of talents. Aminin na natin, talagang mga Pilipino talaga, pag bumaba ka at saka kahit hindi ka matangkad, gusto mo talaga mag-basketball Yan ang pangarap mo. Lahat tayo gusto makapasok sa PBA. Lalo na pag naglalaro ka nung bata ka, iniisip mo makapasok kaya ako sa PBA. Pero ngayon lalong humihirap ng humihirap, which is a good thing. But also a bad thing for the PBA because if they say it's true na ganong kalalim ang talent at hanggang 10th round, 11th round, no? Muntik na umabot ng 12 round, ibig sabihin makabuo na talaga ng buong team with a 12-man roster. Ang daming masasayang. But hindi pa dyan tapos ang dilema. Ang sabi nila, pagka nakakuha kang kontrata, maaaring bumulta ka sa practice, pa-practice ka ba dyan? Chine-check pa daw. Kumbaga, ibig sabihin mo, meron ka ng panel interview, tapos na-draft ka na, hindi ko lang alam kung bibigyan ka na ng pera dyan, kasi parang dapat sign ka na dyan, pero hindi ka pa officially sign talaga. Ibig sabihin, meron ka pang final interview, ganun kahirap pumasok sa PBA. Ganun ka stringent. But the thing is, I think the PBA should consider adding teams. Not 1, not 2, maybe not even 3. Maybe dapat doble na siguro sa dami ng players na yan. There's a lot of players for everyone. And I
I think let me know if you agree with me kung magdagdag sila ng teams na, let's just say magdagdag sila ng teams na hindi associated sa SMB or MVP group, kasi isa pa yan sa problema ng PBA na nirereklamo po ng mga karamihan yung parity, na masyadong lamang yung SMB, at saka miski sarili nilang mga players nagki-criticize sa kanila dyan miski nga coaches So, if they add, and probably hindi maging majority yung SMC or MVP group, no? It's good for the league. Magkakaroon ng kahit papaano parity, no? Isa pang problema natin, 10 yung players na inano ng Terra Firma, ang daming magaling, nagwo-worry yung iba na parang natatanggap na ng iba. After 1 year, malilipat din naman yan sa SMC or MVP group. Parang may nakita kong code niya sa isang coach Hindi ko nababanggitin. But that's really an opportunity for the PBA. I love the PBA and I support lahat naman ng liga na, lalo na PBA kasi mas kilala ko yung mga players niyan Nawala ako dyan dahil medyo nag-cover tayo ng boxing, and but I think there's an opportunity for the PBA, and this draft is only a testament, is one of the testaments na, kahit na marami silang nagki-criticize, gusto pa rin siya puntahan ng mga players. Yung mga fans, syempre, kaya yan nagki-criticize is because they want a better, they want the league to be better, or kung sino man yung kini-criticize nila to be better, or they want something better. And sa tingin ko hindi pa naman sumusuko hangga't maraming players na gustong pumunta sa PBA, hangga't nagsusuporta pa rin yung karamihan ng mga tao, there's an opportunity for the PBA. The question is, ano sa tingin niyo yung gagawin niya dun sa 79 na dinraft nila? Out of, sabi nga 120 something, 79 ang nakuha, probably record breaking, I do not know, pero from the 79, how many will actually get a contract and play for the PBA? And I'm not even telling you long term, kasi minsan yung mga nasa sign sabay biglang napupunta na sa ibang bansa o napupunta na sa ibang liga o hindi nakakalaro because of the competitive nature of the game. Ang dami nga, puro hybrid na nga daw yung nakukuha sabi ng misis ko, ba't ganun puro imported yung kinukuha? That's one thing as well, and that's why to give more opportunity to the other players that may not be half-breed sa PBA po, siguro nga dapat dagdagan yung teams. Kaya alam mo, kaya nabuo yung ibang liga because there are other players that are good. Certainly, nakakapanood naman tayo ng ibang liga, marami po magagaling doon, no? But PBA can easily take advantage of that by growing the league. Yun sa tingin ko. Pero iabangan natin, ilan kaya sa 79 na makuha? At sa tingin nyo, ilan sa isang team ang makapag actually sign ng contract na yun at makalaro? Iba pa yun. Ang daming no? Pagkatapos mo ma-draft, hindi ka pa sigurado sa contract mo. Pagkatapos mo makakuha ng contract, hindi mo alam practice player ka o reserva ka. Hindi mo alam kung makalaro ka talaga kasi hindi magaling Think about it.